Yo, sa mga ka-option sila sa sound. So, for today's video is address natin yung concern ng ating isa sa mga follower and masugid na taga-suporta na si Sir Alvarez Sam. So, yung pinaka-concern lang talaga niya dito mga kaibigan is ano ba yung tamang settings daw sa microphone? All about microphone, yung sa banda and syempre yung sa MC, yung sa vocalist and sa MC or sa hosting. Ayun, kung ano ba yung tamang settings. So, sagot natin dyan, sir, is wala talagang perfect, sir, no? But since ako yung tinanong mo, ito yung mga pamaraan ko. Okay, so start muna tayo dito sa settings sa ating mixer bago yung mga settings natin kung ano yung mararapat sa MC or hosting and the same time sa banda. Okay, so let's go. Okay, so Sir Alvarez, so for demo purposes, so ito lang yung connection natin, no? Mixer, then equalizer, then amplifier. So, yan lang muna. Wala nang ibang processor, sir, ha? Mixer, equalizer, then amplifier, then dito na sa ating speaker. Isang speaker lang. Okay, so start tayo sa pang-MC. Okay, pang-MC. Okay, so sa MC, sir, as long as much as possible, ang ginagawa ko talaga is naka-flat lang yung EQ natin. Okay, mamaya natin pag-usapan yung about sa equalizer. Dito muna tayo sa settings sa ating mixer. Okay, ang starting ko talaga, yung baseline ko talaga is yung mga equalizer natin dito is naka-gitna lang talaga lahat. And then yung gain is, explain ko mamaya, kasabay ng sa ating equalizer, okay? So, kunwari babae yung host natin, sir, no? Kung babae yung host natin, kung mostly host natin na babae is manipis yung tunog nila, yung boses nila. Yung ginagawa ko is kinakapalan ko yung low. Tapos binabawasan ko konti yung high. Nang sa ganun is magbalanse yung tunog niya. Okay, magbalanse. Kung lalaki naman, and mapansin mo is makapal masyado yung boses niya, is bawasan mo yung low. And then bigyan mo siya konti ng high. Usually, hindi ko na ginagalaw yung mid. Para mid at gitna lang talaga. Okay? So, pakinggan mo lang yung mabuti, yung tunog ng ating MC. Yan. Kung lalaki, mostly yan yung settings ko kapag ka makapal yung tunog ng host. Kung manipis naman, dagdagan mo ng low, bawasan mo konti ng high. Okay? So, yun lang. Ayan. Tapos sa reverb natin sa effects, pagka-hosting kasi at nagsasalita, hindi na ako naglalagay ng reverb. Kung naglalagay ako, konting-konti lang talaga para hindi talaga totally dry. Ayan. Pero depende talaga sa preference ng host yan, guys, no? Kaya mag-sound test talaga kayo before magsimula yung event. So, tawagin yung host, kausapin mo kung ano yung preferred niya na tunog, kung lalagyan ba yan ng konting reverb or effects o hindi na. Okay? So, mag-usap-usap lang kayo, Sir Alvarez, no? Okay. So, dumako naman tayo dito sa pang-banda. Kasi madali lang yung pang-host, eh. More on vocals lang yun. Okay. So, sa banda naman tayo. Ito yung pinaka-importante kapag ka-banda, sir. Number one rule of thumb ko talaga dyan is dapat mas malakas yung microphone. Siya yung pinakamalakas na tunog the rest of the band. Yung vocalist kasi, para hindi na siya mahirapan. Kasi kung mahina yung tunog niya, nasasapawan na siya ng mga instrument, ayun, dun magsisimula yung, magsisigaw na siya, mahirapan na siya. So, sound check ka, yung pinakamalakas na tunog ng microphone mo na hindi magpi-feedback. Okay? Okay. So, sa settings natin, sir, yun yung roll of thumb ko. Pinakamalakas talaga yung vocals, then yung mga instrument mag-a-adjust na. Dapat nasa baba lang sila. Okay? Okay, sa settings naman tayo, kung yung tinatanong nyo, yung ano yung magandang settings sa equalizer kapag ka band setup or kapag ka sa vocals na ng banda. Okay? Yung equalizer ko talaga, sir, is hindi ko siya ginagamit pang settings or pang paganda ng tunog, kundi ginagamit ko lang talaga siya pang tanggal ng feedback. Okay? Kasi hindi ko na talaga in-equalize yung tunog na aking sound system. Yung equalizer ko talaga is ginagamit ko lang talaga pang tanggal lang talaga ng feedback. So as much as possible, equalize yung tunog ng aking vocals. Kung naka-flat lang siya, ayan, kung naka-flat lang yung ating equalizer dyan, and wala siyang feedback kahit malakas na, okay na ako, hindi na ako mag-adjust. Pero kung may feedback, halimbawa, ito, malapit yung microphone natin sa ating speaker, so prone to feedback. So, pakita ko sa inyo, sir, ha. Ito, kung makikita nyo yung by, tapos naka-on, it means naka-on yung bypass natin.
kapag ka naka-on yung bypass natin, sir, hindi gagana yung sinet natin dito. Kasi sinet ko na to kanina before tayo nag-start ng mag-video. Okay, so ito yung nangyari. Okay, so kapag naka-bypass on, it means hindi gagana tong sinet natin dyan. Okay, so sound check tayo, sir. Okay, nakagitna lang yung amplifier natin. Okay, sound check tayo. And I'm sure magpi-feedback to. Okay, magpi-feedback to. Okay, on natin. Ready? Check. Check. Sound. Ayun, nagpi-feedback siya, sir, di ba? Kasi naka-on yung bypass. Ngayon, i-turn off natin yung bypass natin. I-turn off natin. Ayan, turn off. Ayan, naka-off na yung bypass. So, it means, gagana na yung settings natin, yung in-adjust natin. Bakit ganito yung adjustment ko? Ayan, marami na namang iiyak dito. Kasi kinatay ko na daw lahat. Ayan. So, yung kinatay lang natin or yung kinuha natin or binabaan natin na settings or na frequency is yung matakaw lang talaga sa feedback. Ayan, iniisa-isa ko siya, sir. Ayan, iniisa-isa ko siya from 4K ako nag-start. Kasi from 4K to 20K, binaba ko yan lahat, sir, ha. Tapos, iniisa-isa ko, nilagay ko sa gitna. Kapag walang feedback, proceed ako sa 5K. Ayan. So, pag sound check ko dito, walang feedback, proceed ako sa 6.3K. Yun. Pag sound check ko, hello, sound check, mic check, 1, 2, magde-feedback siya. Binabawasan ko siya paunti-unti. And then, hanggang dumating dyan. And then, check ako sa 8K, walang feedback. Pag proceed ko sa 10K, meron na konti, dito, then so on so forth. So, ganyan yung naging itsura ng ating equalizer. So, walang perfect na pattern dyan, sir, ha. Ayan, so naka-turn off na yung bypass and we are sure na gagana na tong sinet natin dyan. Okay, sound check tayo. Ayan, so naka-mute pa yan. So unmute natin. Sound check. Mic check. 1, 2. Sound check. Mic check. 1, 2. Sound. Sound check. Testing. Mic check. 1, 2. Sound. Okay, so kung magtutunog ngongo siya, kasi nga nag-cut tayo dyan, no, ng mga high frequency, ayan. Nag-cut tayo ng mga high frequency, and then naka-flat tayo dito. Kung magtutunog ngongo siya, so dagdagan mo lang ng high. Hindi pa rin niya nagpi-feedback kasi nag-cut naman natin yung certain frequency na ma-feedback. Ayan, so nag-boost tayo ng high para at least man lang mabalance yung sa vocals. Hello, sound check. Testing. Mic check. 1, 2. Sound check. Test. Sound, check, testing. Ayan, so, okay pa rin siya, sir. Nag-balance na yung tunog niya, hindi na siya ngongo kasi nag-boost na tayo ng high. And hindi din siya nag-feedback. Ayan, so lagyan natin ng effects. Ito. Okay, dito muna. Ayan. Ito ng konting effects. Sound, check, testing. Check, hello, sound. Okay, di ba? Ayan. So, same thing din. Ayan, same thing din sa ating music source. So, halimbawa, ito, laptop. Tap ka dito. So, yan. So, pag nagmi-music ka, and then napansin mo, parang kulang sa high. Parang medyo makapal yung tunog ng aking music. So, same thing lang din yung gagawin mo dito, kagaya sa microphone. So, boost mo lang din yung high, or yung mid, or bawasan mo yung low, depende na. Basta hanggat sa satisfied ka na sa tunog niya. Okay, ang importante lang naman talaga, sir, is natanggal natin yung feedback. Okay? So, I hope na klaro, Sir Alvarez. Sam, ayan. So, yun. Alright. So, yun lang, Sir Alvarez, Sam, no? Yung settings ko patungkol sa microphone, ayan. Kapag ka MC, madali lang kasi nagsisimula ako sa flat lang talaga. Low, mid, high, naka-flat lang siya. And then, hindi ko na nilalagyan ng subwoofer or yung low frequency. Kasi yung subwoofer ko nakatap sa aux. So, hindi ko na ini-engage kapag ka microphone. Kasi, hindi naman naririnig. At saka, pangit din yung tunog kapag merong boses na lumalabas sa subwoofer. Okay? So, sa MC, flat lang ako lahat. Ayan. And then, mag-a-adjust ka na lang kung obserbahan mo yung tunog ng MC kung makapal or manipis yung tunog niya. So, saka ka na lang mag-a-adjust sa low at saka high ng iyong dito sa equalizer ng iyong mixer. Okay? And then, dito sa, nga pala yung graphic equalizer pala, Sir Al, naka-flat lang yan. Okay? Sa akin. Ewan ko lang sa iba. Ayan. And then, yun.
Sa reverb pala, yung sa banda na. Sa reverb, ginagamit ko yung room. Room lang talaga. Ayan. So, kapag ka love song, yun, naglalagay ako ng reverb. Pero kapag rap or rock, hindi na ako naglalagay ng mataas na reverb. Konti lang talaga. Kasi kapag kunwari rap yung kinakanta niya, mabilis yung pagsasalita, di ba? So, kapag nilagyan mo ng reverb, hindi mo na masyadong maiintindihan yung sinasabi or kinakanta ng bokalista. So, tanggalin mo yung reverb. Magdagdag ka lang, konting-konti lang talaga. Ayun. Tapos, sa equalizer, walang perfect na pattern, sir. Ayan, yung ginagawa ko lang talaga sa ating equalizer is, nagsisimula ako sa flat lang talaga. Flat lang talaga. Walang adjustment. And then, isa-isa kong chinecheck from 4K to 20K. Yun, chinecheck ko isa-isa. Kung ano lang yung matakaw na feedback, yun lang yung babaan natin. Dahan-dahan. Hanggang sa mawala yung feedback. And then, I'm sure naman, sir, wala naman sigurong banda na sasadyain na itutok yung microphone sa speaker o sa monitor speaker, di ba? Siguro mga 2 to 3 meters sila away from the speaker. But ganun pa man, sa ganung technique, hindi mo na din masyado makakatay yung mga high frequency. Kasi itong ginawa kasi nating experiment dito, sir, or yung demo natin is exaggerated na to kasi napakalapit na yung microphone sa ating speaker. So wala naman talagang magte-test ka or magtanggal ka ng feedback na kinakailangan ilapit mo talaga sa Twitter yung ating microphone. Wala naman sigurong performer na ganun, di ba? So ano lang, mind mo lang din na siguro mga 2 to 3 meters away from the monitor speaker yung vocalist. Yan, i-visualize mo na lang, then saka ka magtanggal ng feedback. Ayan. So, siguro mga 1 meter, ayun, max na yun, 1 meter, pinakamalapit sa monitor speaker, dapat walang feedback. Okay? So, yun. I hope nasagot natin. Kung meron pang kulang, sir, paki-comment na lang down below and then, or i-message mo ako. Yun. So, yun. Sa mga baguhan, yun yung technique ko, guys, ha. So, ewan pala sa mga experts. So, sa mga experts, scroll na lang kayo and mag-suggest kayo para sa ating mga beginners. Okay? Alright.